Okay. So, ito yung pinag-usapan natin last time. Isang example kung paano natin i-apply yung concepts ng ang tawag dito, non-degenerate states. So, ang natapos natin sagutan, okay, so ito yung problem at natapos natin sagutan yung letter A. Okay, and in order to solve this, in order to solve yung letter A, okay, binalikan natin yung derivation natin ng energy eigenvalue for non-degenerate states. Okay? So nakita natin na ito yung expressions at nakuha natin yung mga expressions na yan from this expression and also from this expression. Okay, na kung saan yung W ij is given by this. Okay? Of course, we started with yung Schrodinger equation and then applied this type of perturbation dun sa Hamilton. Okay? So, yun yung ginawa natin. Schrodinger equation, in-apply natin yung perturbation dun sa Hamiltonian. Nakakuha tayo when we group lambdas, lambda to the first power, yun yung nakuha natin. And then, from there, we were able to derive this, and this, and this. Okay? Ganda siguro niya pag nag-review na kayo ng video na gumagano'n-ganon yung mga equations. Okay? So, ang nagawa na natin letter A, now let's do letter B. Okay, so dito, ang pinapakita dito is orthogonality. Well, not orthogonality, but pinapakita dito na pag meron ka orthogonal states na ina-apply nyo dun sa perturbation, ang makukuha ninyo ay yung zero. Sa letter C naman, meron kayong non-orthogonal states. Tawag dito. Well, there are orthogonal states, pero pareho sila. Psi plus, or psi minus. Ina-apply nyo sa perturbation. And what you get is the energy eigenvalue. Okay? So, yun yung gawin natin. Ngayon. So let's begin with this. So letter B. Oops. Okay. Ang kailangan natin i-prove is that when psi plus 0 is applied to the perturbation and then operated on psi minus, okay, what we get is equal to 0. Okay, now to do this, okay, so kailangan natin balikan yung tawag dito, natutunan natin from previous lesson. Okay, so anong alam natin dito? So yung psi minus of 0 is given by, so this is superposition of states, so lambda minus psi alpha of 0 plus beta minus, and then psi b of psi b0. Okay, and then yung psi plus naman 0 is alpha plus psi A0 plus beta plus psi B0. Okay, syempre, pag kinuha natin yung yung adjoint, but we have a psi plus 0, psi plus star, okay, psi A0 plus beta plus star psi B0. Okay? So, yan ngayon yung i-apply natin dun sa ating perturbation. Okay, so, we have alpha plus star psi A0 okay, plus beta plus star psi B0. Okay, and then yung ating perturbation, and then alpha minus psi A0 plus beta minus psi B0. Okay. Okay ba yung sufficient pa yung size? Gusto yung malaki ng konti. Napaka crude. Minus. Any questions?
Okay lang kayo sa temperature sa room? Hindi, mainit. Mainit. Yun yung problema eh. Sila lalamigin pag inom. Nasaan yung remote? Nakita niyo ba yung remote? Saan ba siya nakaset last time? 20, 20 ilan? 25? Ano to? Mas mainit pa sa labas? Ilagay mo lang muna sa 20. 25. Hindi naman siya ganun kalamig. Okay. So, syempre, ang gagawin natin is i-apply natin. Okay, so ito muna. So, let's start with this. So, what we have is alpha plus star, alpha minus, and then we have psi A, and then H prime psi A. Next is we have ito naman dito. So, plus alpha plus star, alpha A 0, H prime, alpha B 0. Ay, may kulang. Yung beta. Beta minus alpha A 0. H prime alpha B 0. Okay, then we work on this. So plus beta plus star, alpha minus alpha B 0, H prime, alpha A 0. And then finally, we have this fourth term, which is plus beta plus star, beta minus alpha, psi B 0, H prime, and then psi B 0. Ay. Nakita niyo ba? Naka-on ba? Naka-on? May nararamdaman kayo? Okay. Okay na? Okay. Now, yung psi A 0, H prime psi A is WAA. Diba? Yung second term na psi A 0, H prime, H1 psi B 0 is WAB. Diba? Tapos yung third term ay WBA, tapos ito ay WAB. So, i-write natin ng gano'n ha. Tapos, pabalik na ako sa green na ano, sa green na color. Okay? So, psi plus, psi minus, ay alpha plus, sorry, alpha plus star, alpha minus, and then WAA, okay, plus alpha plus star, B minus, tapos uh, hmm? Alpha plus star, B minus, WAD, okay, plus alpha minus B plus star, W, BA plus beta plus star, beta minus W. Ano, okay lang?
nire-write lang natin yung yung bracket notation ng WIG. Okay na? Here. Okay. Then, ang gagawin natin is, gagamitin natin yung previous na equation where we relate beta, okay, with, tawag dito, with alpha. Okay, so, if you recall, meron tayo nitong dalawang equations na ito. Alpha WAA plus beta WAB equals sa alpha E prime. Ito yung equation 6.21. And then meron din tayong alpha WBA plus beta WBB equals to beta E prime in equation 6.23. Okay. Okay, so ang gagawin ko dito is i-replace ko tong beta na to with this. Okay? Tapos i-replace ko din yung alpha gamit ang 6.23. So itong alpha na ito, I'm going to replace it from with this alpha dun sa expression na ito. Okay, so yung first term is unchanged sa alpha plus star, alpha minus WAA plus alpha plus star. Okay, so I have beta WAB, diba? Ito, beta WAB, beta minus WAB. So ang mangyayari dyan is alpha minus WAA minus alpha E1. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Alpha minus, tanggalin ko na yung alpha pala. Ilalabas ko na yung alpha. Alpha minus WAA minus E1 minus. Okay lang yan? Okay lang? Okay, sige. Plus. Okay. Ngayon, itong beta plus BA is this one. Diba? So, ang mangyayari dyan is alpha minus and then alpha plus star WBA minus E minus ba yun? Plus, sorry, plus, okay. So kung ano man yung subscript saka superscript ng mga beta and alpha, yun yung ni-retain natin dun sa. Ay, minus pala dapat yun. Kasi ang pinilitan ko dito yung alpha. So alpha hindi, tama. Andun na siya. Alpha plus. E plus W. Okay? And then yung last term which is plus beta plus star, beta minus W. Okay. So, tignan niyo mabuti kung ano mangyayari. This one cancels with the first term. Right? Hindi ah. No. Kasi mali yung mathematics ko naman kasi. Dapat ito ay minus. At ito minus 2. Sorry, plus yan. Ito dapat yung minus. Okay, yan.
Mas obvious na nag-cancel sila. At ang matitira dyan ay alpha plus star, alpha minus E minus 1. E1. Wait, pati pala yung last term pinalitan. Okay. So, pati pala itong last term pinalitan. Okay, papalitan din natin yan ng alpha. So, gagamitin natin yung 6.21. So, dito, yung last term ay magiging alpha plus star, alpha minus E plus 1 minus WAA, and then E minus 1 minus WAA. All over WAB star, ito naman WAB. Okay, times WB. So, ang pinalitan natin dito, yung beta, okay, yung beta ang pinalitan natin dyan. Yung beta plus star, tsaka beta minus. Gamit yung 6.21. Okay. So, ang mangyayari dito ngayon, ang mangyayari dito ngayon ay alpha plus star, alpha minus, okay, yung first term na WAA. So, kalimutan niyo muna na may kinancel tayo. So, wala muna yung pula na yan. Okay, WAA plus. So, mag-group tayo ng terms ngayon. E minus 1 WAA. Ito, so, dyan yan galing. Plus E plus 1 minus WAA. Dito yan galing. Bakit WBA? Hindi, WAA yan. WB. WAA. Okay. And then, plus. Yung last term, WBB. Okay, pag group natin yan, we have E plus minus WAA. E minus 1 minus WAA all over WAB modulus squared, then parenthesis. So, alam niyo kung paano nangyari yan? Kasi we have E minus saka E plus E, then WAA. So, may 2 WAA tayo dyan. Okay, and then pag multiply natin, or pag nag-factor tayo, lalabas itong term na. So, yung dalawa nga sa parenthesis. Ay, ito pala yung sinasabi ko. And then ito, and then yung WB. Okay? So wala namang bago dyan. Okay? Now, here's ano Aya? Nasaan? Yung BB ko ba sir? Wow! 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 Okay.
Okay? Okay, now, ano ito? Ano tong expression na yan? Yung naka-square brackets. Equal saan yan? Or saan natin kukunin yung expression na yan? O yung equivalent to expression na yan? Siyempre, para ma-figure out nyo, kailangan nyo bumalik-balikan yung notes, di ba? And from A, okay, if you look at A, okay, meron kayong ganitong expression. Anong sport yan? Ba't ganyan sila sumigaw? Ha? So ito, meron kayong ganitong expression. And sa A, pinrove natin na yan ay equal to 0. Okay? Ay, sorry. Masyado ba mababa? Tataas ko. Yan. Hindi na. Sinesend ko naman yung notes sa inyo. Okay? No, dalihan nyo kasi nangangawit na yung daliri ko. Ang bigat. Grabe. Buti na lang nag-weights ako. Ay, sorry. Mukha. Paano? Ha? Walang may ready sa inyo na ano, na mag-video, no? Baka... Oh, dahil 0 yan, yung term na nasa brackets ay 0. Tama? And if you notice, yung second term na nasa brackets, okay, is exactly yung tinitignan nating term kanina. Yan, exactly yung term na tinitignan natin. Which means na yung term na yan ay equal sa negative 1. Okay? Yan. Yan. Okay, yung term na nasa brackets ay equal to 0. So ito, okay, ay equal sa negative 1. Okay. So, yung orange na yan, okay, na nasa brackets, that's equal to negative. So, this expression is now reduced to alpha plus star, alpha minus, WAA, okay, okay, plus E minus, or E, anong galing yun? Negative. Wait, sige. So, ang mangyayari dyan is E plus prime plus E minus prime minus WAA minus WBB. A. Tama, mawala yung isang WA. So yung isang WA will cancel with this one and then you're left with WAA. Tapos ito, magiging negative 1. Okay. So tama.
Okay? Now, if you recall ulit, nasaan na yun? Okay, hanapin natin. Okay. Ito. E plus 1 is equal to WAA. And yung E minus ay equal sa WBB. Okay? So, yung E plus ay equal sa WAA, right? So, cancel to. And then yung E minus ay cancel ay magka-cancel with WBB. So, cancel siya. So, which means na yung psi plus, di bang ginaan natin? Psi plus 0, H prime, psi minus 0 are equal to 0. Ano? Questions? Hindi niyo yan makukuha ng hindi, malamang hindi niyo yan fully na-understand. Okay, kasi, syempre, nakikinig lang kayo at nagsusulat lang kayo without really actually absorbing kung ano nangyayari, di ba? So, ang suggestion ko is, ulitin niyo yung ano, i-repeat niyo yung buong process, i-writing niyo, di ba? Tapos, para makita niyo yung step by step na nangyayari. Okay? Yun. Ganyan kayo magre-review sa ano na to, sa particular na topic na ito. Okay? Okay. Yung third problem is psi plus minus 0, h prime, psi plus minus 0 ay equal sa e plus minus 1. Okay, so pagpareho na yung eigenvalues, pagpareho yung eigenfunctions, okay, na nag-operate on the ang tawag dito, on the perturbation, then you get the first order correction dun sa energy eigenvalue. Okay, which makes sense naman, di ba? Kasi this is basically Schrödinger's equation. Okay? So, yung approach natin will exactly be the same sa B. Kasi dito lang, ang dito sa B, it's just plus and minus. Okay, pero dito sa C, it's plus plus or minus minus. Okay, so gagamitin pa rin natin itong expressions, yan. Diyan pa rin yung starting point natin. Yan. Yung superposition ng states niya. Okay, so ang psi minus ay alpha minus psi A plus beta minus alpha B. And then yung psi plus is alpha plus psi A plus beta plus psi B. Okay. Okay, itong dalawa. Yung dalawang expressions na. Ito, tsaka yun.
Pag sinulat natin dito, so ang psi plus minus 0 is alpha plus minus and then psi A0 plus beta plus minus psi B0. And then ganun din for alpha plus minus 0. So pinuha na natin yung adjoint niyan. This would be alpha plus minus star, alpha A plus beta plus minus star. Alpha B. So we have this expression ulit na alpha plus minus star psi A0 plus beta plus minus star psi B0 H, and then alpha plus minus star get psi A plus beta plus minus star get psi B. Okay. So yan na yung ating expression. So that's equal to, again, meron na ulit tayong 4 terms. Okay, so alpha plus minus star, alpha plus minus star, psi A0, H prime, psi E0 plus, so yung first term sa first term, right? Okay, hindi ko na pinalitan yung kulay So first term sa first term, and then first term sa second term, first term dun sa unang factor, and then second term dun sa pangalawang factor. We have alpha plus minus star, beta plus minus star, and then alpha A0, H prime, then base phi, psi B. And then ganun din para sa third term, second term sa una, and then first term dun sa pangalawa. Pag multiply, we have alpha plus minus star, beta plus minus star, psi B0, H prime, and then psi B0. Then yung last term sa last term, beta plus minus star, beta plus minus. Bakit may star yung ito? Wala dapat star. Kasi hindi naman siya. And then, ito ay beta plus minus psi B0, H prime, psi B0. Okay. Then, ito, papalitan ko with sumakay. Ito, papalitan ko with with these expressions. Okay, 6.21. Tapos ito, papalitan ko ng 6.23. Okay? So what I'll end up with is, okay, so alpha plus minus star, alpha plus minus, and then, syempre yung psi AA na yan is WAA plus psi AH prime psi A is WAA plus alpha plus minus star, and then papalitan ko yung beta plus ng beta plus minus WAB yan Okay. Ito is WAB. WAB yan. Ito WAA, ito WBA, ito W. So yung beta plus minus WAB
Okay, base, ay nasa taas pala. Base sa 6.21, okay, is E plus minus W A. Okay, and then alpha, may isa pang alpha plus minus. And then yung third term will be beta plus minus star, may beta plus minus na lilitaw, and then E plus minus 1 minus W B. Ang ginamit ko dito ay equation 6.23 dito sa taas. Okay, so W, beta WBB. Yan yung pinlog in ko dito. This is beta W. Hindi, alpha WBA. Sorry, alpha WBA. Yan. Yan yung pinlog in ko dito sa arrow kung saan ko tinuturo. Yan. Okay, para makuha tong expression. Okay. Then yung last term is beta plus minus star, beta plus minus WB. Okay, so by doing that, I cancel this one with this, yan. Okay, yan. And then itong WBB will cancel with this. Kita naman, ano? Na na-cancel sila. And then, ang matitira is alpha plus minus star, alpha plus minus plus beta plus minus star, beta plus minus, then E plus minus 1. Okay, pero, syempre, ang alpha plus minus star, alpha plus minus is nothing but yung modulus. Diba? Ganon din ang beta plus minus star, beta plus minus is yung modulus. Yan. Pero pag inad mo silang dalawa, pag inad niyo yan, since yung alpha at saka yung beta ay probabilities ng superposition, equal dapat yan sa 1. Okay? Which means na itong term na ito, nasa parenthesis ay equal sa 1. So ang matitira is E plus or minus 1. Which is what we actually set out to do. Okay? Questions? Any questions? Wala? Hmm.
Okay, ayaw ma-send nung ano, gusto kong i-send sa airdrop. Okay, so anyway, so ito yung next na problem. Ang next na problem is actually example na. So let's say we have a 3D meron tayong 3D na infinite cubical well. Okay, anong ibig sabihin yan? So it's an infinite well, pero 3D na yung 3D yung kanyang dimensions. So it's 0 if it is, if x is between 0 and a, y is also between 0 and a, and then z is between 0 and then it is infinite outside of these regions. So yung corresponding na states, stationary states, okay, N2, N3, x, y, z ay equals to 2 over a third root, a 3/2 root, then sine nx pi over ax sine ny pi over ay, and then sine nz pi over a. Okay, so product lang to ng individual na eigenvalues, eigenfunctions. Okay, infinite sa infinite potential wells bawat dimension. Okay. Yung corresponding na eigenvalues, of course, ay yung sum nung ano na yan, nung eigenvalues sa individual na dimensions. Okay, so ibig sabihin, yung ground state, okay, ang ground state dito, anong ground state? Anong values ng n? N1, N2, N3. Hindi yun yung value. Anong value ng N1, N2, tsaka N3? Ground state to. Mamimili lang kayo sa integers. 1. Di ba? N1 equals sa N2 equals sa N3 is equal to 1. Okay? Pero, sa first excited state, so ito yung ground state. Sa first excited state, okay, ang value is, isa sa kanila ay 2 and the other ay 1. Yung ibang dalawa ay 1. So for example, N1 is equal to 1, N2 is equal to 1, N3 is equal to 2. Yan yung isang possible value. Yung isa ay N1 equal to 1, N2 equals to N3, sorry.
nx, ny, tsaka nz. Nx, ny, tsaka nz is equal to 1. And then nx equal to 1, ny equal to, sorry, nx equal to 2, ny equal to 1, and nz equal to. Yan ang ground state kasi yun yung next na mababa di ba? 1, 1, 2. So 1 squared plus 1 squared plus 1 squared. 2 squared is 6. Diba? So yung energy eigenvalue is 6 times yung ano na yun, yung coefficient. Pag gumawa kayo ng 1, 2, 2, the next excited state na yun. Diba? 1, 2, 2, 2, 1, 2, or 2, 2, 1. Next excited state. And then yung 2, 2, 2, another excited state. Okay, so sa first excited state, meron na kagad na degeneracy. So, eto, yan yung psi 1, 1, 2. Tapos ito yung psi 2, 1, 1. Tapos ito, yan yung psi 1, 2, 1. So, tawagin natin na psi A, yung psi 1, 1, 2. Psi B, para lang mas madali magano, psi 1, 2, 1. And then yung psi C equals sa psi 1, 1, 2, 1, 1. Okay, para mas madaling tapos, pare-pareho sila ng energy. So, this will be E, tawag dito, E1, A0, ay equals sa 3 pi squared h bar squared over m squared. So, E112 equals sa E121 equals sa E211. Hindi yata natin matatapos to. Okay. Okay na? Okay na? Wala pa tayong perturbation na ini-introduce. Ngayon pa lang tayo mag-introduce ng perturbation. So ito yung ating perturbation. So this is, ang perturbation ay H prime equal to V naught if 0, if x is between a over 2, y is between a over 2, okay, and yung z is the same, so, and then it's 0 otherwise. Okay, ngayon pa lang dumating yung memo na walang klase sa ano. Suspended ang klase sa Thursday. Okay, anong itsura niyan? Ang itsura niyan is this. So kung ito yung cube nyo na may size A, okay, so X, Y, and then Z, yung perturbation nyo is, will look like this. A over 2 sa X, A over 2 sa Y, diba? Sa Z, it's the same. So ganyan yung itsura ng perturbation. Yung blue yung ginamit dyan. Okay. So, okay. So, nandun lang siya sa 1/4 ng ano, nung volume. Yung Z is still the same.
Okay. So, ano ang ating first order correction para dito? So, it's given by equation 6.9. So, if you recall, yung first order correction, equation 6.9, E sub n1 ay equal sa psi n0, h prime psi n0. Okay. So, ngayon i-consider natin yung first order correction sa ground state. So, ay, nakopy niyo na ba? Okay na ba yan? Kaya. Okay, so, sa ground state, ano ang ground state? First order correction ay psi 111, h prime psi 111. Okay, and from this given na wave function, yan yung wave function natin. Okay, so psi 111 tayo ngayon, isulat natin yan. Okay, so 2 over A. Okay, so 2 over A cube na lang kasi this is one wave function and this is another wave function. So yung square root magkano? I-multiply niyo yung dalawang factors, di ba? So V naught and then 0 to A over 2. Mag-integrate lang tayo with respect to X and Y. Hindi, pati sa Z. Okay, so para sa X, it's sine squared pi over AX dx. Okay, naintindihan niyo kung paano nakuha yan? So ito magiging squared yan kasi di ba meron kang ket psi 11 at saka bra na psi 11. Right? Right? Yung perturbation niyo yung V naught over yung V naught. Yan. Tapos ito naman ay 0 to A over 2 sine squared pi over AY dy. And then yung Z is from 0 to A yung Z sine squared pi over A Z dz. Naintindihan niyo kung paano nakuha? Okay. So, syempre, ang gagawin na lang natin dyan ay integrate. Okay, and alam niyo naman kung paano integrate yan, di ba? Yung sine squared, papalitan niyo ng 1 minus cosine 2x over 8. Okay, so, ang lalabas dyan, again, magandang exercise na gawin niyo yan. Lalabas dyan is 1/4 V naught. So, okay, ngayon, tignan naman natin yung excited states. Okay, so marami tayong i-consider for the excited states kasi tatlo 'yon, di ba? A, B, and C. Psi A, psi B, at saka psi C. So meron tayong yung isa natin i-consider, okay, so excited states. So yung isa i-consider natin ay psi A, ang tawag dito? H prime psi B. Sorry. Psi A muna.
with itself. And then psi A, H prime, psi B. And then psi A, H prime, psi C. Okay. Tapos meron ding psi B, H prime, psi A, psi B, H prime, psi B, psi B, H prime, psi C. Tapos meron ding psi C, H prime, psi A, akit A, akit psi A, psi C, H prime, and then psi B, then psi C, H prime, psi C. So we actually have a 3 by 3 matrix para dun sa para dun sa yung tawag dito para sa first order correction. Tawag dito. Of course, di ba pwede natin siyang isulat as WAA, WAB, WAC, WBA, WBB, WBC, tsaka WCA, WCB, WCC. Now, yung WAA ay equal sa psi A, H prime, psi A, okay? And anong ibibigay sa atin ito? So ito ay, ano yan? 2 over A pala. 2 over A cube. And then yung perturbation of V naught. And then yung integral. So ang psi A, ang A is 112, di ba? 112. Di ba? Ito na yun. Ito. Yan. Ang A is, psi A is 112, psi B is 121, psi C is 211. So essentially, ang ginagawa nyo rito is equal to sa psi 111, 112, H prime psi 11. So this gives us 2 over A cube, and then yung perturbation, and then yung integral from 0 to A over 2, okay, ng sine squared, tawag dito, pi over AX, integral from 0 to A over 2, ng sine squared pi over A y, and then integral from 0 to A ng sine squared pi over A z dz. So, nakalimutan ko yung dx, and then may dapat may dy. Sorry, 2. May 2 yan. Kasi 112 dapat. Okay? Okay, so if you evaluate the integral, that will give you 1/4 V naught. And if you do WBB, makikita nyo na equal sa WBB and then WCC. So yung diagonal elements dyan sa matrix ay puro 1/4 V naught. Okay.
Okay na? Okay. So let's consider naman WAB. So this will be psi A, H prime, psi B. This is psi 112, H prime, psi 121. Diba? So equal na yun to sa, okay, A, 2 over A cube pa rin. And then may V naught dyan. Pero, yung first integral with respect to x is sine squared. So, pi, ano to? Pi over A, pi over AY. Okay? Pi over AX. So, pi over AX. dx, and then ito ay 0 to A over A. Yung second integral, meron lang 1 at saka 2. Diba? So, 0 to A over 2, and then sine ng 1, so pi over A, y, and then sine ng 2 pi over A, y, dy. Okay. And then yung third integral ay from 0 to A na, and then sine ng 2 pi over A, y, times sine ng pi over A, y, z. So, z, and then dz. When you do the integration, you'll find that the third integral is 0. So yung WAB is 0. And due to symmetry, yung WBA is also 0. So yung off-diagonal elements na ito, yan at saka yan ay 0. Okay? Now, pinakita ko na lang sa inyo kung paano kunin yung WAB at WBA. You'll find na yung WCA is also 0. And then yung WCB at WBC ay merong specific na value. Okay? So what you'll get when you end up, okay, with the matrix is V naught over 4, and then 1 0 0 0 1 0 0 kappa, sorry, yan 0 kappa ito, and then 1. Okay, na kung saan yung kappa is 8 over 3 pi squared. So coefficients yan ng coefficients yan upon after integration. Okay, so ano ngayon ang meron ka? Meron ka ngayon ng matrix. So, remember na ang goal is to determine yung energy eigenvalues at saka energy eigenfunction. If you have this matrix, paano nyo kukunin yung eigenvalues? Anong method ang gagamitin nyo? Ha? Paano kayo kumukuha ng isang energy eigenvalue o ng energy eigenvalues pag meron kayong ganitong matrix? Grabe na, so ano ito na kayo, hindi nyo pa rin alam. Ginawa na natin ito before. Wala kayo. Ha? Anong gagawin? Walang may guess. First letter? Anong tawag sa process na yun? Diagonalization. Ida-diagonalize niyan. Speaking of which, sa exam, hindi ko naiintindihan kung bakit nyo pa kinuha yung energy eigenvalues na isang diagonalized na matrix. Diagonalized na nga siya, ba't nyo pa ida-diagonalize? Yun ang ibig sabihin ng diagonalization. You'll end up with a new matrix na diagonal elements lang siya. At yung diagonal elements ay yung energy eigenvalues. Okay? Pag diniagonalize yan, makukuha niyo energy eigenvalues. And then,
For each energy eigenvalue, kukunin niyo yung corresponding na eigenfunctions. Tama? Tama? Yan yung ginawa niyo before sa exam. Ginawa niyo na rin yan sa 181. Ginawa niyo rin yan sa 122. Right? Okay? Okay, so sinasabi ko na lang kasi wala na tayong time. Okay, so i-ano nyo na lang yan. Ang tawag dito, yan ang isa sa mga gawin nyo na exercises. Para practice sa exam. Okay, sige. So, we'll end the lesson there. And alam niyo naman kung bakit ako insistent na mag-exam bago mag-Holy Week, no? Kasi, mamamatay. And, ano tama? Hindi yun yung rason kung bakit. Dinamay mo pa si Jesus sa... Bakit? Bakit? Para wala na kayong aralin, di ba? Actually, yan, no? Pag-usapan na natin yung exam bago kayo malis. Kailan Saturday? Wala ka sa sir. Mas kasi ka to. Sir, pwede sa Saturday, pwede ba yung exam sir lagyan mo ng time counter sir para anytime na i-take? Like pagka nabusan na yung file sir, kakanta siya ng few hours. Bago mag-usap. Wala kayong overlap eh. Posible sa inyo na may mga na hindi kayo nag-overlap na time. Okay. Ibig sabihin yung iba mag-exam ng Friday, iba mag-exam ng Saturday, iba mag-exam ng Thursday. So, dapat lahat kayo may nag-overlap yung time. Naintindihan niyo kung bakit? Yes. Hindi ko naintindihan bakit hindi nag-work yung Thursday na. Okay, so, yun na nga pinag-usapan natin. Kailan na nga yung exam? Anong suggestion ninyo? Sino hindi pwede sa Thursday night? Sila yata eh. Thursday night. Oh, so wala. 7 to 10. Hindi naman absolute na sir yung mga para sa Saka may impasok pa tayo ng certificate ng klase. Ay, kung gano'n na pasok pa tayo sa Saturday morning iba, iba Saturday. Ba't kasi yung vacant ng Saturday? Yung vacant ng Friday, wala kayong vacant. Friday, wala kayong vacant na 3 hours. After 175.